Okay mga kapatid, muli nandito na naman kami ay sasampa sa bus at ang inyo pong mga lingkod na gagawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos ay nandito ang ating tagapag-awit ngayong hapon, si Brother Marlon Cervante. Yan. At ang photographer natin, si Brother Luel. Yan po ang ating videographer. At ang inyong lingkod ngayon ang maging speaker dahil ang ating mga iniimbitahan ay hindi nagdatingan. So tayo muli ngayon mga kapatid ay gagawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So God bless at patuloy po naming pinapasalamatan ang lahat ng mga sponsor ng mga missionary booklets na ating pong ipinamahagi sa mga pasahero ng bus, at kayo po'y patuloy naming isama sa dalangin araw at gabi, at kami rin ay isama rin ninyo sa inyo pong mga dalangin upang ang aming pong paggawa, ang ating paggawa ay matagumpay, upang ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay malayang makarating sa mga isip, pandinig ng mga ating mapaglingkuran. God bless at salamat sa ating mahal na Diyos. Amen. Sa bawat isa sa ating mga minamahal kong mga pasahero, kami po ay mga misyonary ng Seventh-day Adventist Church. Narito po kami sa inyo pong kalagitnaan upang magbahagi ng mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Kami pong pinapauna sa inyo pong mga minamahal naming mga pasahero na kami po ay magbabahagi ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ito po ay libre at wala po kayo maging asahan na kami ay manghingi ng mga love offering sa inyo. Kami po ay magbabahagi ng mga salita at mamahagi din po kami ng mga missionary booklets na ito po ay libre. Ang inyo lamang pong gagawin ay tanggapin lamang po ninyo ang mga booklets na kami po ang ipamamahagi. Tatlo po kami mga kasama ngayon, mga kaibigan at kapatid. Ako po ang inyo pong lingkod, si Brother Joel, at ang kasama po natin dalawa, si Brother Marlon at Brother Luel. At sa amin pong paglilingkod mga kaibigan at kapatid, makikita po ninyo na tayo po ay nagkakamera, at kung inyo pong itago ang inyo pong mga sarili sa kamera, maaari po kayong yumuko lamang po mga kaibigan. At kung kayo naman ay nais po ninyong makita ang inyo pong mga sarili sa ating pong kamera, maaari po kayong umiti kung kayo po ay tutukan po. So tayo po muna ay manalangin bago po tayo makapakinig ng awit para po sa ating pong mahal na Diyos. Panginoon naming Diyos ng tahanan sa mga langit, sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pag-iingat sa bawat sa amin, at patuloy po naming pinupuri ang inyo pong dakilang pangalan sa inyo pong patuloy na pag-iingat at pagliligtas sa amin araw at gabi. Ganon din aming dalangin na sa aming pong pagbiyahe, lalakbay sa araw na ito, patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa, ang aming pong kapwa mga pasahero sa loob ng bus na ito. Ganon din po ang driver at conductor. Salamat po sa inyo pong pagdinig sa aming dalangin. Lahat ito hiling namin sa pangalan po na Panginoon Jesus. Amen. Mga kaibigan, bago po tayo makapagkinig ng mga salita ng Panginoon, tayo po ay pakinig muna ng awit na ipagkaloob ng aming kasama, si Brother Marlon.
kami. Holy Cross, tatlo. Holy Cross. Ito dyan. Yes. Mahal kong mga pasahero, anong saya at kagalakan ng ati pong mga puso na ati pong masilayan ang ating Panginoong Hesus na sa mga alapaap upang tayo'y kukunin. Anong kagalakan ng langit na tayong lahat na narito ay makasalubong o makasalumuha ang ati pong mahal na Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, yun po ang mensahe ng awit na inawit ng ati pong kasama na si Brother Marlon Cervantes. O mga kaibigan, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa ati pong Diyos na tayo po ay muling magkasama ngayon upang makapaglilingkod sa mga salita ng ati pong mahal na Diyos. Nagpapasalamat din po tayo sa driver at konduktor na patuloy nagbigay sa atin ng pahintulot upang tayo'y makapaglingkod sa salita ng ating mahal na Diyos. Mga kaibigan, kami pong ipinapauna sa inyo na ang salita po ng ating pong Panginoong Diyos ang siya pong pinakapatnubay ng ating pong mga buhay. Saan man tayo paroroon, ang salita po ng Panginoong Diyos ang siya pong ating pinakapatnubay sa lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay. Ang salitang ito na siya pong aming dadalhin sa mga pagkakataong ito ay siya pong pong ipaglilingkod. At marami po ngayon mga kaibigan at mga kapatid na nangangaral na nagsasabi sila po ang katotohanan o sila po ang tagapagdala ng totoo. Ngayon mga kaibigan at mga kapatid, nais po naming ipaglilingkod sa inyo na ang salita ng Panginoong Diyos, siya lamang po ang dapat nating paniniwalaan dahil ito po ang tamang batayan at patnubay ng ating pong mga buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi po dito sa aklat na itong ating pinakagabay sa ating pong pag-aaral, ang banal na kasulatan, sa mga awit 105, ang talatang hanggang 106, ito po ang sabi po, ulitin ko, Psalms or mga awit 119, verse 105 hanggang 106 mga kaibigan at mga kapatid. Sabi po dito, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin. Tutop din ko ang tuntuning inaaral mo sa akin. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, iyan po ang salita, ito po ang salita ng ating pong Panginoong Diyos na binasa ko sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos, ang ating pinakatanglaw. Ibig sabihin ng salitang tanglaw, siya po ang liwanag at landas ng ating o tanglaw ng ating landas o patnubay ng ating mga dinadaanan o pinagpapasyahang mga bagay. Kaya tulad po ng aki pong unang sinabi na ang katotohanan ay walang iba ang pagsunod sa utos ng Diyos, dahil sinasabi po dito sa 106 na taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin. Tutop din ko ang tuntuning inaaral mo sa akin. Mga minamahal kong mga pasahero, narito po kami sa inyo pong palagitnaan upang muling sariwain sa inyong mga kaisipan na ang salita ng ating Panginoong Diyos siyang dapat nating tutupdin o susundin o ating paniniwalaan, dahil sa napakaraming mga nangangaral ngayon, sinasabi nila na ang utos ng Diyos ay nawala na at ito'y ipinako na sa krus. Mga kaibigan at mga kapatid, ito po yung pangangaral na hindi dapat paniwalaan. Yung pong mga pangaral na yun
na hindi po dapat na ati pong pakinggan, mga kapatid. Bakit? Dahil sa kanila pong itinuro kung ano po ang kanila pong layunin o nais na ituro sa mga tao. Hindi po nais o kalooban ng Diyos. Ano po ba ang kalooban ng Diyos, mga kapatid ko? Ang kalooban po ng Diyos ay marinig ng lahat ng tao ang mga pabalita sa lahat ng sanlibutan, na ang katotohanan, kapag ito ay malaman o kapag ito ay makilala po natin, sigurado ati pong mapalaya ang ati pong mga sarili sa kasalanan. Ano po ang sabi doon sa Juan 8:32, mga kaibigan at mga kapatid ko? Juan 8:32, basahin po natin, mga kaibigan. Makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, matagal na po tayong naalipin ng kasalanan. Bakit? Hindi po natin nalaman ang katotohanan. Anong katotohanan ito na dapat ipaunawa at dapat marinig at maipabalita sa ating lahat, mga kaibigan? Ang katotohanan ito walang iba na ang pagsasalansang sa kautusan ay siya pong kasalanan. Mga kaibigan, yan po ang gustong buksan ng Diyos ang ating mga pag-uunawa o ating mga kaisipan, na matagal na po ito na ginagawa ng kaaway na hindi po nalaman ng maraming tao. In fact, sinasabi po ng maraming mga tao, wala na po ang utos. Ito pong mga missionary booklets na amin pong ipinamimigay sa inyo, na inyo pong natanggap ngayon, yan po'y nakalagay dyan. Focus on truth, the 10 commandments. Tayo'y makapokus sa katotohanan. Ang 10 utos ay ating patnubay sa ating pong paglilingkod sa ating pong mahal na Diyos. Siya pong naging gabay upang hindi po natin magawa ang pagsalangsang sa kautusan o paggawa ng kasalanan sa ating pong Diyos. Ano ang sabi ni Apostol Juan sa 1:3-4? Nakalagay doon, mga kaibigan at mga kapatid, na ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanang sinabing ito. Pero ano ang sabi ng maraming tao ngayon, mga minamahal kong mga kapwa pasahero? Ang sinasabi po ng maraming tao ngayon, wala na po ang kautusan. Ito'y malungkot na balita, mga kaibigan at mga kapatid. Wala na raw po ang kautusan. So, ang ibig sabihin, magpatuloy na po sa paggawa ng kasalanan ang mga tao dahil wala na po ang kautusan. Hindi kaya yan ang dahilan ng marami ngayong mga krimen na nangyayari sa sanlibutan dahil sa pangangaral na wala ng kautusan? Ano po ba ang kautusan? Huwag magnakaw, huwag mangangalunya, huwag pumatay, huwag mangimbot o makikiapid. O yan po yung mga utos para sa relasyon sa tao. Pero ang sabi ng marami, wala na po ang kautusan. Napakalinaw dito, mga kapatid, na sinabi po ng banal na kasulatan na ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So malinaw pa sa liwanag ng araw, mga minamahal kong mga kaibigan, na ang utos ng Diyos ang siya po ngayon ang pilit sirain ng kalaban ng ating Diyos na si Satanas. At marami po ang ginagamit ng kaaway ni Kristo na si Satanas na mga tao sa ating pong kapanahunan na nagsasabi wala na ang utos, mga kaibigan at mga kapatid. Napansin ko po na ang pinaka-target ngayon ng kaaway na sirain na kautusan ay ang utos na una, na ang sinasabi doon ay huwag kang magkaroon ng
ibang Diyos maliban sa akin. At ang pang-apat na utos na sabi sa pang-apat, remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ito'y ipangilin. Mga kaibigan at mga kapatid, ang dalawang utos na yan ay siyang kinagagalitan, kinainisan ng kaaway ng Diyos. Bakit? Dahil ang dalawang utos na yan ay tumutukoy sa kapamahalaan at kapangyarihan ng ating pong mahal na Diyos. Yun po ang katotohanan, mga kaibigan at mga kapatid ko, na kung saan kapag ating pong susundin ang utos ng Diyos, na ang sabi ng Diyos, mangilin ka tuwing araw na ikapito ng sanglinggo. Anong ginawa ngayon ng tao? Hindi na ikapito ang araw na ipinangilin. Ang ipinangilin na po ay araw na una sa sanlinggo. Ano pong araw na una sa sanlinggo? Ay Sunday o kaya linggo po, mga kaibigan at mga kapatid. Ano pong araw ang ikapito? Ang ikapitong araw po, walang iba, ay ang Sabado. So mga kaibigan at mga kapatid, yan po ang gustong sirain ng mga tao ngayon. Kaya yung pong aming pinamimigay, tanggapin po ninyo yan. Yan, libre po yan. Yan po ay focus on truth, the 10 commandments. Yan po ay naglalaman ng 10 utos. At kung inyo po yang basahin, ay yan po ay makakatulong upang lalo nating ilapit ang ating mga sarili sa ating pong mahal na Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, ang aming pong paglilingkod ay ito po ay pagmamahal ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Papaano po ba natin ipinapakita ang ating pong pag-ibig sa Diyos? Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang pagpapakita po ng pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Maraming nagsasabi na iniibig niya ang Diyos, pero hindi man maipapakita sa kanyang mga gawa. Hanggang sa mga salita lamang po. Papaano natin ipakita ang pag-ibig sa Diyos? Ate pong basahin mula sa 1 Juan 5, ang talata ay 2. Ang sabi dito, ito ang palatandaang iniibig natin ang anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos, tinutupad ang kanyang mga utos. O di po ba napakalinaw, mga kaibigan at mga kapatid? Sabi ko nga po, mas malinaw pa sa sikat ng liwanag ng araw ang sinabi ng banal na kasulatan na kapag tayo'y umiibig sa Diyos, dapat nating sundin ang kanyang mga utos. Pero ano ang sabi ng kaaway, kalaban ng ating Panginoong Jesucristo? Wala na po ang utos. Pinako na po yan sa cross. O, mayroon po bang ganon? Mawawala po pa bala ang pag-ibig natin sa Diyos? Kung iniibig natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Juan 14:15 at 1 Juan 5:2, mga kaibigan at mga kapatid ko. Ngayon, ano ang nangyayari sa sanlibutan natin? Dahil sinabi ng maraming mga ngaral na mga bulaang mga ngaral na wala na ang utos, ngayon ang nangyari, wala na pong pakundangan ang paggawa ng kasamaan sa ating pong sanlibutan. Bakit? Dahil sumusunod na ang mga tao sa aral ng kaaway ng ating Panginoong Hesukristo. Napakalinaw, mga kaibigan, dito sa banal na kasulatan na ang umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Pero ang sabi ng, ulitin ko ha, mga kaibigan at mga kapatid, mga kapwa namin mga pasahero, ito ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesus, ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ulitin ko, ano po ba ang nandyan sa mga utos? Ang nandyan sa mga utos ay huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ngayon, anong gagawin ng mga tao? Ang gagawin niya ay gagawa siya ng araw ng kanyang sariling pagsamba upang ang masunod hindi na ang Diyos kundi ang kanyang sarili.
Kaya ang sinabi ng Diyos na tuwing araw na ikapito ang pagsamba, ginawa niyang tuwing unang araw ng sanglinggo ang kanyang pagsimba. Yan yung po ang Sunday, unang araw ng sanglinggo. Kahit saan kayo magsasaliksik, mga minamahal kong mga kapwa naming pasahero, sa banal na kasulatan o kaya sa mga dictionary o kaya ano pa mang inyo pong gagamitin, wala po kayong makikita na ang unang araw ng linggo ay Lunes. Ang unang araw ng sanlinggo ay Sunday. The first day of the week is Sunday and the seventh day of the week is Saturday. Ano ang sinabi ng banal na kasulatan o ng ating Diyos? Sa Genesis 1 hanggang 3, sa Genesis 2, 1 hanggang 3, ang ikapitong araw ay ipinahinga ng mahal nating Diyos at ito'y kanyang binasbasan, pinagpalat, binanal, mga kaibigan at mga kapatid, ang ikapitong araw. Ulitin ko po, mga kaibigan at mga kapatid, ang malaking kasalanan ng sanlibutan ngayon ayon dito sa banal na kasulatan ay ang paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos. Ang malaking kasalanan, uulitin ko po mga kapwa ko mga pasahero, ito po ang pag-ibig natin sa Diyos. At ito naman ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ipaalam ang katotohanan. Dahil nga ang sabi nga po niya doon sa Juan 8:32, ulitin ko po pagbasa mga kaibigan at mga kapatid, upang ating makita at marinig ng malinaw ang mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi niya, makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Matagal na po na tayo ay naalipin ng kasalanan dahil sa hindi po natin pagkaalam ng katotohanan. Ang salitang makilala, yan po ay ati pong malaman. Yan po ang ibig sabihin, mga minamahal kong mga pasahero. Kaya patuloy lamang po nating subaybayan ang programa po natin. Inyo pong subaybayan sa Jewel Sharing Hope sa Facebook, ganon din naman sa Bus Preaching Ministry sa YouTube. So inyo pong makikita sa Public Preaching Ministry, inyo rin pong makita ang mga FB page po natin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy lamang po nating idalangin, ihiling sa ating pong Panginoong Diyos na tayo po ay makaranas ng gabay ng ating pong tagapagligtas na ating pong Panginoong Jesucristo, upang tayo ay makaranas ng magandang buhay dito sa sanlibutan ito at matuntun po natin ang liwanag ng binigay na katotohanan ng Diyos sa atin. Ati pong maging gabay sa ati pong pamumuhay, walang iba ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Bakit po? Ulitin ko pong basahin, mga kaibigan at mga kapatid, na ang pinakagabay lamang ng tao sa kanyang buhay